sa kabi-kabilang pagbaha sa ilang probinsya, mahigpit na ring binabantayan ang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis at dengue ngayong tag-ulan. Sa Olongapo City, binibigyan pa ng pabuya ng lokal na pamahalaan ang sinumang makakahuli ng daga. May report si Julius Segovia. Sakay ng kawayang balsa, maingat na ipinagsasagawa ng lalaking ito ang dalawang estudyante para makauwi. Umabot na kasi sa tuhod ang nararanasang baha sa Dagupan City. Isa lang ito sa mga problemang iniinda ng mga residente lalo't patuloy ang pag-ulan. Pangamba ng mga otoridad, posibleng makaapekto sa pagbaha ang tuluyang pag-apaw ng Sinukalan River sa Calasiao. Dahil dito, pinag-aaralan na ng City Disaster Risk Reduction Management Council ang pwersahang pagpapalikas sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. If ever na tumaas pa, kasi if ever na nasa 6.6 na kasi yung Sinukalan River, if ever na tumaas siya into 7.7 to 7.5, possible na baka mag-evacuate tayo ng mga residents doon. Laking pasasalamat naman ng mga taga-Bataan na kahit papano'y bumaba na ang baha sa kanilang lugar. Pero kasabay ng paghupa nito ang pangamba naman ng leptospirosis. Sakit na nakukuha mula sa ihi ng mga daga na nahalo sa baha. Kaya nagpamahagi na ng libreng gamot sa mga residente. Sa kabila niyan, may ilang hindi pa rin nagpaawat sa pagsulong sa baha. Gaya na lang ng batang ito na hindi napigilang manghuli ng palaka. Anong gagawin daw sa palaka? Pipirito, ulamin. Sadya namang ipinahuhuli ang mga daga sa Olongapo City. Ito ang bagong pakulo ng lokal na pamahalaan para puksain ang mga dagang nagdadala ng mikrobyo at sakit. Lahat ng mahuhuli nila o mapapatay nilang daga ay sinusurrender po nila sa City Health at binabayaran natin ng 10 pesos each daga. Pagbubuwit, 5 piso. Paniwala ng lokal na pamahalaan, tiyak nakakagati ng tao ang naisip nilang paraan. Bukod kasi sa pabuyang konting barya, gamot at mga bitamina, makakatulong pa sila sa pagpuksa ng sakit. Olongapo City ang may pinakamaraming kaso ng leptospirosis sa buong bansa noong isang taon. Katunayan, nagka-outbreak pa nga sa lungsod. Sa mahigit 600 kaso, 13 tao ang nasawi. Ayaw na itong maulit pa ng lokal na pamahalaan. Pwedeng dalhin sa City Hall ang mga mahuhuling daga. Ilagay lang sa plastic bag na walang butas at siguruhing wala pang 24 oras itong namamatay. Mula nung unang araw ng Agosto, may 50 daga na ang nakokolekta ng city government. Selyado itong itinatapon sa konkretong tangke sa sementeryo para naman matiyak na hindi ito ang pagmumula ng mikrobyo. Peste nga po yung daga, so wala kang benefits na makukuha doon. No? And between human lives and sa daga, siyempre mas priority natin yung buhay ng tao, yung kapakanan. Julius Segovia, GMA News.